Check. And good evening po sa ating lahat. Tayo po ay umupo na po sa ating mga kanya-kanyang upuan as we start our service tonight. Good evening din po sa mga kasama natin online na hindi po makakadalo personally or yung mga kapatiran natin na papunta pa lamang po dito sa ating bahay-sambahan. Ingat po sa inyo, sa bawat isa po sa atin hanggang makarating po tayo dito sa ating church tonight. Hallelujah. Batiin po muna natin ang bawat isa ng good evening. Good evening po sa inyong lahat. Kaway-kaway. Magandang gabi, malamig na gabi. Although, malakas ang aircon dahil malamig. Kahit na hindi po bumagsak ang ulan ngayong araw na ito. Hallelujah. Tunay na mabuti po ang ating Panginoon sa panahon natin sa araw na to. Na wala pong naging aberya, na wala pong naging problema sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa gabing ito, Father. Thank you once again, hallelujah, sa pagsama niyo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay ligtas, na nakarating sa iyong bahay-sambahan in this place, Lord God, sa Living Light Ministry Church, Panginoon. Dalangin namin, Lord, hallelujah, na kayo po, Panginoon, ang manguna sa bawat isa sa amin, Father. That as we praise you, as we worship you, Lord God, na kahit kami po, Panginoon, ay nag-aawitan, kahit po kami, Lord, ay pumapalakpak, sumasayaw, Lord God, sa iyong harapan, Father, ay dalangin namin, Panginoon, na nawa marinig namin ang iyong boses, marinig namin ang iyong tinig sa gabing ito, Father. Whatever you are saying to us, Lord God, in every way, Panginoon, possible to you, Panginoon, ay dalangin namin, Lord God, that our spiritual eyes, spiritual ears, Father, and especially our spiritual hearts, Lord God, be open to the things that you will say to us. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, ng pagpapala, ng grasya, Lord God, at ang favor, Panginoon, maging lalong-lalo na, Lord, ang iyong habag sa bawat isa sa amin, Panginoon, ay tunay na maramdaman namin, Lord God, as we lift your name up high, Lord God, sa oras na to. Maraming salamat, Lord, at sa pagpapatuloy, Lord, ng gawain namin mamaya, Lord, as we hear your word and as we pray, Father, ay dalangin namin, Lord, ang iyong pagsama at ang iyong that you be in the midst of every one of us, that you be the midst of this congregation tonight. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. We pray all of these things in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. As we sing this, i-declare po natin na may gagawin ng Diyos sa atin sa gabing ito. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay ko. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Mahahayag ang kanyang kalwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda ang puso't siya'y papurihan, siya'y ating sambahin, siya ay may gagawin. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Mahahayag ang kanyang kalwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda ang puso't siya'y papurihan, siya'y ating sambahin, siya ay may gagawin. Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo
tayo'y magsaya, awitan natin siya, ipagdiwang kabutihan niya. Mas malakas pa po, may gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Mahahayag ang kanyang kalwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda ang puso't siya'y papurihan, siya'y ating sambahin, siya ay may gagawin. Pagkat ito ang araw, pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo'y magsaya, awitan natin siya, ipagdiwang kabutihan niya. Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo'y magsaya, awitan natin siya, ipagdiwang kabutihan niya. Napakabuti ang ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya. Yes, Lord. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Oh yes, Lord God. Tunay na napakabuti mo, Father. Naniniwala kami, Lord, na dahil sa iyong kabutihan, Panginoon, ay meron kang gagawin. Hallelujah. Sige po, let's continue to praise. Let's continue to worship God with our mouths tonight. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Lord God. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Sa patuloy na kabutihan ni pinagkakaloob niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. We thank you, God. We thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Father. Sa bawat araw na dumadaan, ikaw ang pag-asa, ikaw ang buhay, kahit magkulang, mundong kinalalagyan,
Ikaw ang Panginoon, ang aking pag-asa sa bawat araw na dumadaan. Ikaw ang pag-asa, ikaw ang buhay kahit magkulang mundong kinalalagyan. Ikaw ang Panginoon, ang aking pag-asa. Magdilim man ang araw, mundo'y maglaho man, ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Magdilim man ang araw, mundo'y maglaho man, ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Oh yes, Lord. Sa bawat araw na dumadaan, ikaw ang pag-asa, ikaw ang buhay kahit magkulang mundo'y kinalalagyan. Ikaw ang Panginoon, ang aking pag-asa. Magdilim man ang araw, mundo'y maglaho man, ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Magdilim man ang araw, mundo'y maglaho man, ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Magdilim man ang araw, mundo'y maglaho man, ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Magdilim man ang araw, mundo'y maglaho man, ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Oh, we worship you, God. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo ay itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka sa buhay
buhay ko, aming Ama. O tunay na madakila ka, Lord. Hallelujah. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas, O Diyos, O Diyos. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di magbabago, Diyos ka sa amin, aming sandigan, kaharian para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Di magbabago, di magbabago, Diyos ka. Oh yes, Lord, tunay na Ikaw ang Diyos namin, noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong kadakilahan at sa katapatan mo, Panginoon, sa bawat isa amin, Father. We thank you tonight and we glorify your name, Panginoon. At dalangin namin na sa pagpapatuloy namin, Panginoon, through the words that you will speak to us, Father, we humble ourselves unto you, Father. At dalangin namin, Lord, that you touch every heart and soul, Lord God, that is in this place and that is listening and hearing your word tonight, Father, through our online service, Panginoon. Tunay, Lord, ang pangalan mo lamang aming itinataas, dinadakila at niluluwalhati sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Natin itong mga nakaraang araw or even this past few weeks na binigay po sa atin ni Lord. So, sino pong gusto magpasalamat? Sa ating 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 persons na nandito. Ayan, palapan po natin si Lord sa buhay po ni Nanay Conchita. Hallelujah, wala pang ibang tatayo. Pinasalamatan ko ang Panginoon dahil sa buhay ko na sa araw-araw na ginawa sa buhay ko, naroon ng kalakasan. At saka pinasalamatan ko siya dahil sa lagi niya nang pinapaalala sa akin kasi minsan dumarating mga kahinaan. Katulad kagabi, natulog lang ako na hindi ako nakipag-usap sa kanya. Kasi antok na antok ako. Kaya antok na antok ako, pero hindi naman ako makatulog. Hindi naman ako makatulog. Sabi ko, pero pinipilit ko na matutulog ako. Pero hindi talaga ako makatulog. Tapos bumangon ako. Sabi ko, Lord, hindi pa pala ako nakipag-usap sa iyo. Sabi ko, sorry Lord. Kaya nanalangin ako. Pero parang hindi ko pa rin na yung presensya niya habang
ang ginawa ko, nagbasa muna ako sa litanya, tapos nanalangin ako. Kaya pinasalamat ko ng kong Panginoon dahil nakakatulog akong mahimbing ngayon. Kaya tanghalian ako pa yung devotion ko, natanghalian ako. Kaya pinasalamatan ko Panginoon dahil lagi talaga siya nagpapaalala sa mga anak niya. Amen. Thank you po, Nanay Conchita. Sino pa po na gusto po magpasalamat? Ayan, palakpakan po natin si Lord sa buhay po ni Sister Ina. Ayan, magandang gabi po sa lahat. Nais ko pong sa opportunity na everyday makasama, maasikaso kasi po it's an opportunity na alam ko po maraming nanay na gusto ring alagaan yung mga anak nila full-time pero hindi possible dahil kailangang maghanap buhay. Kaya ako po nagpapasalamat sa Panginoon dahil yun nga po na sa mga everyday naalagaan po at naasikaso yung mga bata. Sa panibagong taon ng buhay ni Ara, salamat po sa mga kasama namin nag-celebrate dito po sa church at sa pamilya namin sa Bloomfields. Salamat sa mga, alam ko pong maraming nagmamahal kay Atara kasi ang dami pong hands-on nung kanyang, to celebrate yung kanyang birthday. Ang simple lang po ng ang simple lang. Si Ara po, pag nakausap nyo, medyo nakaka-pressure po. Pero sabi niya lang naman talaga yon. Pero masaya na siya sa mga simpleng laruan lang. Yun po, nakakatuwa dahil hindi sila nagkakasakit. Salamat sa Panginoon sa kalakasan, katalinuhang ibinibigay niya kay Atara. And sa kanya ko pa rin po kakatiwala yung kinabukasan ng mga anak ko. And hindi lang po sa buhay ni Atara, maging sa buhay po ng pamilya namin for everyday sustenance na pinagkakaloob ng Panginoon. Pag-iingat para sa bawat isa sa amin, even kay Pastor Mark na laging nasa labas sa pagtatrabaho niya. Salamat sa Panginoon dahil sabi ko nga po, talagang sa habag at grasya lang ng Panginoon na nakaka-survive po kami sa sa araw-araw. All glory to God. Amen. Thank you po, Ate Ina. Gulat ako kay Lian. Amen. Ayan, sige po. Last one for tonight. Hanggang sa po magpasalamat. Bukod po kay Pastora, kasi si Pastora po yung mag-speak ngayon mag-exhort. So sino po gusto po magpasalamat tonight? Meron? Wala na? Tinapos na daw. Iisa na daw yung pasasalamat ni Nanay Glo tsaka Nanay Conchita. Ayan. Sige po. Ayan, kung wala po gusto magpasalamat, ako, I will grab this opportunity po na magpasalamat sa Panginoon. Parehas na tayo. Ayan. Gusto ko po magpasalamat sa Lord for the past month na dumaan po kasi yun po yung naging bakasyon ko talagang katulad ng sinabi ko nung kanina sa mga kaklase ko na yung bakasyon kasi parang ang nangyari po hindi ko sila hindi naman sa pinansin, hindi ko sila in-entertain for the past month. Talaga nag-focus po ako sa bakasyon and nag-focus ako dito sa church. Nagpapasalamat ako kay Lord na this week po na nag-start na uli yung pasukan namin is marami na pong binigay sa amin na talagang magagamit po namin. Kasi this is the last year po. Hopefully this is the last year of our yung pag-aaral po bilang fourth year eduk teacher. And sa mga darating po na linggo is talagang isasabak na kami sa field na magtuturo na po kami, mag-assist na kami sa mga teacher. Talagang magiging student teacher na kami. And ngayon pa lang, actually mixed feelings po yung nararamdaman ko na katulad nitong nakaraang Monday and Tuesday, nagkaroon po kami ng orientation about sa mga mangyayari sa internship namin. And hearing those things, mixed feelings po yung binibigay sa akin ng mga salitang yun na medyo excited, medyo kinakabahan, and so on and so on. Pero overall, nagpapasalamat ako kay Lord kasi ngayon pa lang hindi ko nararamdaman yung literal na kaba.
na I believe God will equip me this coming July 27 kasi July 27 daw po talaga kami i-deploy. Talagang papadala sa iba't ibang private schools kung saan kami magtuturo. And nagpapasalamat ako kay Lord for this opportunity. Katulad ng sinasabi ko, never ko talagang naisip sa buhay ko na magtuturo ako, na mapupunta ako sa field ng teaching. Pero it's an experience din kasi sa field ko po, marami naman akong pwedeng pasukan eh. Pwede akong ganito, pwede akong ganyan. Pero it all boils down sa pagtuturo, pagbibigay po ng experience sa mga bata. And I thank God for all those things na ngayon pa lang pinapakita at pinaparanas na sa akin ni Lord. Parang maganda ngayon nakuha ko personally na tawag doon, na quote na binigay sa amin ng prof namin, which is yung pagtuturo is hindi about sa kung ano yung binibigay mo sa bata, kundi kung ano yung pinapa-experience mo sa kanila. Kasi pag sinabi niya sa amin na kung magtuturo ka lang, may intindihan nila. Pag naintindihan nila, malalaman nila. Pero pag dumating yung panahon, dumaan yung panahon, maaari nilang makalimutan. Pero pag pina-experience mo sa kanila, naging involved sila din sa pagtuturo mo, is yun yung parang magiging highlight ng buhay nila bilang isang estudyante. Which is, ngayon pa lang, iniisip ko na siya kung paano ko siya magagawa, ma-equip dun sa way of teaching ko. Kasi personally, hindi ko pa rin po alam kung paano ako magtuturo sa mga bata. Pero hopefully, sa this coming July 27 and so on, is ma-apply ko po yun. And pinagpapasalamat ko po yun sa Panginoon. Ayan. So, glory to God po sa buhay po ng bawat isa. Palakpan po uli natin si Lord. Ayan. Kasi kahit mga tayo, parang ako lang yata ang youth dito. Tapos puro young adults and young women. Young women. Ayan. Sige po, this is the time na tayo po ay makakapakinig ng salita ng Diyos. Tawagin po natin si Pastora Baby. Hallelujah. Sa ating lahat, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Purihin ng Diyos sa buhay ko. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat, sabi ko nga, medyo masakit po ang katawan ko. Pero salamat sa Panginoon sapagkat noong mga nakaraang taon, pag ako po, hindi ko po kaya maglaba. Literally, hindi ko po kaya maglaba dahil pag naglaba po ako, parang hindi ko na po kayang bumangon, hindi ko na po kayang tumayo sa kinabukasan o after a while. Pero salamat sa Panginoon, sabi ko nga dahil ngayon po nakakapaglaba na po ako, bagamat mga damit ko lang nilalabahan ko, pero isang malaking achievement na po yun doon sa health ko. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi ko nga, salamat sa pagod. Dahil kung walang pagod, ibig sabihin, hindi ka na nakakakilos. Kaya salamat pa rin po sa Panginoon sa pagod na yan sapagkat patuloy pa rin po tayong nakakakilos. Patuloy pa rin po tayong binibigyan ng lakas ng ating Panginoon. Ano yun? Ayan, so katulad ng po ng sinabi ni Sharina, copy-paste ko lang po yung kay Ara sapagkat alam po namin, ako po lagi ko pong ipinagpapasalamat ever since noong napapunta po sa amin sa Ara, lagi ko po yan pinagpapasalamat sa Panginoon at lagi kong sinasabi na siya ay biyaya kaloob ng Diyos para sa amin, para sa pamilya namin. Naalala ko, sabi ni Thea dati, sabi niya sa akin, you know what, mommy baby, tatagalog ko na lang po yun, pero English, sabi niya, nakakatuwa na si Ara yung laging nagbibigay ng happiness sa atin, sabi niya. Kasi yun nga po, lahat kami laging excited, parang ganun. Ngayon, ang bilis ng panahon at ngayon ay 6 years old na siya. At salamat sa Panginoon sa biyayang iyon. Salamat din po sa Lord dahil minsan kung titignan po natin yung pagdating ng katapusan, parang kung titignan mo yung finances mo sa mga kailangan, sa mga bayarin, sa mga responsibility,
Parang sasabihin mo, parang kulang ang finances, hindi mapagkakasya. Pero as the days go along, nakikita mo God is always on time. Patuloy ang Diyos na gumagawa ng ways para ikaw ay hindi pagkulangin sa bawat pangangailangan. Kaya salamat sa Panginoon kasi again, sabi ko nga, yung mga biyaya niyang kaloob, hindi natin nami-miss yung sa dami ng mga gamot na kailangan natin i-maintain, i-sustain. Salamat dahil hindi po tayo pinagkukulang ng Panginoon. At salamat din dahil nakikita po natin kung paano na nagiging kasangkapan ng Diyos ang mga gamot na yan para tayo ay lalo pang palakasin, para tayo po ay lalo pang magamit para nga po sa ikalalago ng kanyang iglesia. At katulad nga po nito, it's always an opportunity para makatayo po at makapag-minister po para po sa Panginoon. Kaya marami pong salamat sa lahat po ng kanyang ginagawa sa aking pamilya. Lahat ng papuri at pagsamba, pasasalamat ay sa Diyos lamang. Ayan, so purihin ang Panginoon, palakpakan po natin ang Diyos. At muli tayo po ay mag-aral ng kanyang salita at nakakatuwa po dahil ngayong gabi tayo po ay dinala ng Diyos doon po sa pinakita po sa atin, ipapakita po sa atin yung tagumpay sa gitna ng kawalan ng pag-asa. So with that, kayo po ay aking inaanyayahang tumayo. Basahin po natin ang salita ng ating Panginoon patungkol nga po dyan sa ating nasabi na tagumpay sa gitna ng pag-asa. Ayan. So basahin po natin yan sa Marcos 10:46 hanggang 52. Sabay-sabay po nating basahin. Sila ay dumating sa Jericho habang si Jesus nakasama ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao ay papalabas sa Jericho. Ang bulag na si Bartimeo na anak ni Timeo ay nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Nang marinig niya si Jesus na taga Nazaret ang naroon, nagsimula siyang sumigaw. Sinabi niya, "O anak ni David, Jesus, mahabag ka sa akin." Sinaway siya ng napakaraming tao upang tumahimik, ngunit lalo siyang sumigaw, "Anak ni David, mahabag ka sa akin." Huminto si Jesus at pinatawag siya. Tinawag nila ang bulag na sinasabi, "Lakasan mo ang iyong loob, tumindig ka." Tinatawag ka ni Jesus. Itinapon niya ang kanyang balabal, tumindig at lumapit kay Jesus. Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Kaagad tinanggap ng bulag ang kanyang paningin, siya ay sumunod kay Jesus sa daan. Purihin po ang salita ng Diyos. Amang badal at makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na mabuti, ang Diyos na tapat, ang Diyos ng aming sandigan, ang Diyos ng aming kapayapaan. Marami pong salamat, O God, sa iyo sa gabing ito. Salamat po, O Diyos, sa bawat buhay na narito, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na nakikiisa sa gawaing katulad nito, O God. Pagpalain niyo nga po kami, pagpalain niyo nga rin po, O Diyos, ang iyo pong salita upang maging lakas at panuntunan, paninindigan po ng aming pananampalataya. Marami pong salamat kung paano kami ay iyong pagpapalain ng iyong salita. Gayon din po, O Diyos, ang mga kapatiran namin na nasa online streaming na nakakarinig, O Diyos, ng iyong tinig sa pamamagitan ng iyong lingkod. Marami pong salamat. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ayan, sa pagpapatuloy po natin, nakita naman po natin ng kwento na ito ay patungkol sa kwento ng isang bulag na si Bartimeo. At ayon po sa ating binasa, hindi po kaaya-aya ang kanyang sitwasyon. At ngayon po, gusto ko lamang pong tanungin, kayo po ba ay dumating na sa buhay sa punto na nawalan kayo ng pag-asa? Nasabi nga natin, may mga ganong pagkakataon, especially sa may mga karamdaman. Ito po yung kanilang sitwasyon na nawawalan na sila ng pag-asa sapagkat, sabi nga, even yung siyensya, even yung mga doktor ay wala ng kakayanan na sila ay pagalingin. No? Hindi na ang problema ay hindi na kayang solusyonan ng pera. Ang problema ay hindi na kayang solusyonan ng tao. Naranasan nyo na po ba yon? Kung hindi pa, mabuti, salamat sa Panginoon. Pero sabi nga, again, bagamat kung tayo man ay
susuong o makakaranas ng ganong sitwasyon, tingnan po natin kung ano po ba yung pinapakita sa atin ngayon ng kwento ng isang bulag na si Bartimeo. Unang-una po, alam natin na hindi kaaya-aya ang kanyang sitwasyon sapagkat meron po siyang pinagdadaanan. At dito nga po ayon sa ating binasa, ang kwento ni Bartimeo ay hindi basta simpleng paghingi lamang ng tulong. Ito ay desperadong daing ng isang taong kinalimutan ng lipunan. Ang kwento niya ay isang makapangyarihang halimbawa ng pag-asa sa gitna ng matinding kawalan ng pag-asa. Ayan, so po tayo, nawawalan na po ba tayo ng pag-asa? Yung kwentong aaralin natin ngayon, sabi nga, ay isang kwento na kung saan kakikitaan natin sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ay meron pong mahuhugot na pag-asa. Meron pong tagumpay. At yun po yung ating titignan ngayong gabi. Now, sabi nga, ang ating pong title ay Tagumpay ay pananampalataya sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Number 1, ano nga po ba yung kondisyon ni Bartimeo? Bakit sinabi natin kondisyon ng kawalan ng pag-asa? Basahin niyo po ng sabay-sabay. Ang kondisyon ng kawalan ng pag-asa. Ayan po, sabi po kasi doon sa verse 6, dumating sina Jesus sa Jericho nang papaalis na siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. May nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo na anak ni Timeo. Now, ano po yung sitwasyon niya? Ano po yung problema niya? Nasa tingin po natin wala ng pag-asa. Siya po ay bulag. Yes, si Bartimeo po ay isang bulag. At nung kanilang kapanahunan, walang lunas ang pagkabulag. Why? Sabi nga po natin, even sa ngayon nga po may mga pagkabulag, sanhi ng pagkabulag na may lunas. Pero meron pong pagkabulag na wala ng lunas. Yung nga, kaya nga pag sinabi kami, alam ng mga yan, pag sinabi na meron kang katarata, purihin ang Diyos, sapagkat ang katarata ay pwedeng operahan. Pero pag sinabi ng doktor, hindi po yan katarata, glaucoma yan. So anong ibig sabihin? Ang glaucoma ay pwede po siyang i-delay yung pagkabulag. Pero wala lamang ng limos. Even to this day, pag meron kang nakita na ng lilimos, di ba tayo, of course, may mga puso tayong mga maawain. At times, doon po nag-uumpisa ang tunay na pananampalataya sa panahon na kung saan wala ka ng masusulingan, yung wala ka ng mapupuntahan. Doon pumapasok ang pananampalataya. Doon nag-uumpisa na tayo ay natututong tumawag sa Diyos. At yun po yung ginawa ni Bartimeo. Kasi ang sabi niya dito, ano yung isa number 1 makikita natin dito? Doon sa mula sa kawalan ng pag-asa tungo sa pananampalataya. Makikita po natin yung sigaw ni Bartimeo bilang pagkilala kay Jesus. Kasi ang sinabi niya dito, yan, ayon sa ating binasa, sabi niya, sumigaw po siya, no? O anak ni David, Jesus, mahabag ka sa akin. Kung titingnan po natin at babasahin, yung mga tao doon, nung sinasabi nila ito, sabi nila, nang marinig niya si Jesus na taga Nazaret ang naroon, ano po ang pagkilala nila kay Jesus? Na si Jesus ay taga Nazaret, geographical na pagkilala kay Jesus. Kasi ang tawag nila, si Jesus na taga Nazaret.
Pero mga kapatid, ano ang sinigaw ni Bartimeo? Nagsimula siyang sumigaw at sinabi, "O anak ni David, Jesus, mahabag ka sa akin." There is a proclamation, there is an acknowledgement kung sino si Jesus. Ano yung sinasabi niya? Jesus, anak ni David. Ito po ay pag-aalaala o pagkilala doon sa sinabi sa lumang tipan na kung saan magmumula sa lipi ni David, sa lipi ni David, ang magiging tagapagligtas. Magmumula sa lipi ni David ang Mesiyas. Ayan, tagapagligtas. So you see, makikita natin kaagad, doon kaagad ang pagkilala. Nandoon kaagad kung sino. Sinabi niya kaagad kung sino ang ating Panginoong Jesus. Nasusundan po natin. Di ba at times, pag tayo ay sa gitna ng kawalan, sa gitna na ng problema, sa gitna na ng kawalan ng pag-asa, doon nating unti-unti nakikilala ang ating Panginoon. Na ang tanging solusyon sa ating problema, wala na eh. Hindi na ako napautangan ni Andrea, hindi na ako napautangan ni Bombay, hindi na ako ganito, ganyan. Iisa na lang ang aking pag-asa, ang Panginoon na dumidinig ng aking panalangin. So anong gagawin mo? Mag-uumpisa ka ngayong manalangin. No? Hindi lang basta ako ay mananalangin, pero nandoon kaagad ang pag-acknowledge na dudulog ako sa Panginoon na siyang dumidinig ng aking panalangin. Andoon kaagad yung pagkilala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Nandoon yung pagkilala sa kung ano ang magagawa ng Diyos sa ating sitwasyon. Yung ibang tao sasabihin nila, oo, yan yung Diyos. Oo, yan yung sinasamba. Diba? Mga ganun lang. Pero tayo, andoon kaagad yung pagkilala na siya ang Diyos na dumidinig ng panalangin. Right? At dito rin po, makikita po natin na nung sinabi ni Bartimeo na son of David o kaya anak ni David, ito rin po ay pagkilala doon sa pangako, doon sa lumang tipan na kung saan yung darating na Mesiyas ay meron din pong kakayanang magpagaling. May kakayanan, kasi ang ginamit doon sa Old Testament, He is able to restore. So when we say restore, hindi lamang yung physical na karamdaman ang pwedeng i-restore ng ating Panginoon, but also the spiritual. Sundan po? Nasundan natin? Kaya ito yung pagkilala kaagad. Pagkilala kaagad ni Bartimeo. Pangalawa, ano yung pangalawang makikita natin? Ang kanyang pananampalataya ang naging dahilan upang hindi siya magpa-apekto sa sinabi ng iba. Ayan, kasi sabi po doon, babalikan ko po yan yung mahabag ka sa akin. Doon sa 48, sinaway siya ng napakaraming tao upang tumahimik. Ngunit lalo siyang nagsumigaw, lalo siyang nagpipiglas, lalo siyang gumawa ng pansin para siya, kumbaga, kuhanin yung atensyon ng ating Panginoon. That's the faith. No? At times, andoon yung pananampalataya, pero mabilis tayong bumibigay. Bakit? Dahil sa mga naririnig natin sa paligid. Nako, wala nang pag-asa yan. Kasi alam mo ba yung kaibigan ko, pareho kayo ng sakit. Cancer din sa ganito. Cancer din sa, halimbawa sa breast. Cancer din sa breast. Alam mo, nasa na siya, patay na siya. So ikaw, nawawalan ka ng pag-asa. No? Ay, alam mo, ganyan din yung sitwasyon eh. Nung naging kaibigan ko, pero hindi rin siya nakapasa. Kahit anong review niya, kahit ano, kasi sabi nila, mas mabilis daw pumasa sa probinsya pag doon ka mag-exam ng pagiging teacher. Pero hindi rin siya pumasa.
So ikaw, anong gagawin mo? Susukot-sukot ka na ngayon. Sa halip na magkaroon ka pa ng na mag-review, hindi na dahil wala raw pag-asa. Mas matalino yun kesa sa akin. Ang daming ginagawa ang mundo sa paligid natin. Ang daming ginagawa o sulsol ng mga nasa paligid natin. Pero ano pong ginawa ni Bartimeo? Sabi po dito, ayon po sa ating binasa. Ano po doon sabi niya? Sinaway siya ng napakaraming tao upang tumahimik. Ngunit lalo siyang sumigaw. Lalo siyang gumawa ng senaryo. Gumawa siya ng, sabi nga, naging attention seeker siya. Kasi gusto niya talaga yung atensyon ng ating Panginoong Jesus. Kita natin, why? Why sa tingin niyo? Bakit niya ito ginawa? Sapagkat nakita ito ni Bartimeo na ito na yung pagkakataon, literal o marahil, huling pagkakataon niya para mapansin siya ni Jesus. Para marinig siya. Kaya niya ginawa lahat ng paraan. Siguro kung merong nag-ano siya para sumigaw at mapansin. Tayo, simpleng discouragement lang ng isang tao sa paligid natin, tumitigil na tayo. Hindi na tayo nananalangin, hindi na ako pupunta dyan. Hindi naman dininig ang panalangin ko. Sabi nga din nung isa, hindi dininig ang panalangin ko. Kaya tumigil na ako. Tignan mo, nung tumigil ako, doon ako nagkaroon ng trabaho. Yun ang sasabihin nila. Hindi mo ba alam na yung trabaho mong yan ay tugon ng Diyos nung mga panahon na ikaw ay nananalangin? Ito ay provision pa rin ng Diyos doon sa panalangin mo. Kaya wag mong sabihin sa akin o wag mong sabihin sa amin o kung sino man na magsimula nung ikaw ay tumigil na hindi umattend ng simbahan, doon ka natanggap sa trabaho. May mga ganun po eh. Nagkataon kasi na ikinahon mo ang Diyos doon sa timing mo. But God's timing is different from our timing. Huwag po nating ikahon ang Diyos sa timing natin. Huwag po nating ikahon ng Diyos sa sitwasyon natin dahil may sariling timing ang ating Panginoon. Mga kapatid, ikaw, ano ba yung sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon? Magpapansin ka sa Panginoon. Gumawa ka kung anong bagay ang pwede mong gawin na sa tingin mo, mapapansin at mapapansin ka ng Diyos. Alam mo, lagi ko nyo nga naririnig sa akin na minsan, ayoko man sabihin, hindi, na ang Diyos madali lang i-please. Manalangin ka, magpuri ka, baguhin mo yung sarili mo. Pag nakita ng Diyos yung kadalisayan ng puso mo, alam mo, ang Diyos hindi tumatanggi. Tumutugon kaagad ang Panginoon. Ang kanyang habag ang laging nandoon. At yun nga po, nakita natin tumanggi siyang pasupil sa mga hadlang ng tao upang siya'y patahimikin kasi ang kanyang pagsusumamo ay para sa awa ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Pangatlo nating makita, yung pagsamo ng pagpapakumbaba at biyaya. Kasi sabi po doon, balik po natin. Doon po muna ako, doon pa po ako sa number 2. Balik lang po natin, doon sa 48. Sabi doon, anak ni David, mahabag ka sa akin. So yun po yung pangatlong points natin, pagsamo ng pagpapakumbaba at biyaya. Si Bartimeo ay humingi ng awa. Hindi niya pinagpilitan na isa siyang mabuting tao, kundi ang hiningi niya ay yung, sabi nga po natin, biyaya. Nandoon yung pagpapakumbaba at paghingi ng biyaya sa Diyos. Lumapit siya kay Jesus nang walang maiaalay, wala siyang maibibigay, isa siyang mahirap. Isa siyang walang kwenta sa lipunan. Isa siyang bulag na mamalimos. Pero lumapit siya sa Diyos ng may pagpapakumbaba at paghingi ng biyaya. Meaning, alam niya na siya ay makasalanan. Alam niya na wala siyang maiaalay. Ngunit sa kanya pong sitwasyon, si Bartimeo ay lubusang lumapit
at humingi ayon sa kabutihan at biyaya ng ating Panginoon. Amen? At times, wala tayong karapatan. Hindi tayo, we don't deserve anything. Pero hindi na, ang Diyos ay punong-puno yan ng kahabagan at biyaya. Madalas sa atin yung mga bagay na natatanggap natin mula sa Diyos, it's not because it's a reward, kundi ito ay biyaya lamang ng Diyos sa atin. Wala pong merit on our part, wala po tayong ginawa most of the time dahil sa habag at biyaya lamang ng Diyos. At ang Diyos po natin ay punong-puno ng biyaya at habag sa taong lumalapit sa Kanya na may dalisay na puso. Sundan, at lastly mga kapatid, sabi nga po natin, ang pagtugon ng Diyos, hindi, mali. Iba to, binago ko ito. Number at last, mula sa pananampalataya, tungo sa tugon ng Diyos. Saan? Kawalan ng pag-asa, pero dahil sa kanyang pananampalataya, pumasok doon. Yung, sabi nga natin, tugon ng Diyos. Pumasok ang tagumpay, pumasok ang solusyon dahil sa pananampalatayang hindi nagpapigil anuman ang sabihin ng nasa paligid niya. Nagpatuloy si Bartimeo at patuloy na kinuha ang atensyon ng ating Panginoon. At lahat po yan, it is because of his faith. Hindi magaganyan si Bartimeo, hindi yan magpapapansin na maaaring mag-aagaw eksena kung wala siyang pananampalataya. Kaya mula sa pananampalataya, tungo sa tugon ng Diyos. Dahil ang sabi po doon sa 49 to 52, ang sabi doon, huminto si Jesus at ipinatawag siya. Bartimeo caught the attention of God. Kasi sabi niya, huminto si Jesus at pinatawag siya. Tinawag nila ang bulag at sinabi, lakasan mo ang iyong loob, tumindig ka, tinatawag ka ni Jesus. So you see, alam niyo po ba, makikita natin dito si Bartimeo, yung kanyang lakas ng loob, napansin siya, pero tignan mo ang tao. Diba? Agad-agad nag-shift din yung kanilang karakter towards Bartimeo nung siya ay pinatawag na ng Diyos. Anong sabi nila sa kanya? Lakasan mo ang iyong loob. Pero nung una tumigil ka sa pagsisigaw. Walang kwentang yung pagsisigaw. Pero nung tinawag siya ng Diyos, pinatawag siya ng Diyos, even yung mga audience ay nag-shift ng kanilang pakikitungo kay Bartimeo. At ang sabi, lakasan mo ang iyong loob, tumindig ka, tinatawag ka ni Jesus. Lahat po tayo ay meron pong ganun sa harapan ng Diyos. Meron po tayong puwang sa puso ng Diyos. Meron po tayong puwang sa habag at biyaya ng Diyos. Ang kinakailangan po natin ay manatili doon sa ating pananampalataya, anuman ang sabihin ng mundo, anuman ang sabihin ng paligid natin, huwag po tayong patitinag na si Jesus lamang ang tunay na solusyon sa ating problema. Dahil ganun din po ang ginawa ni Bartimeo. At sabi nga po doon sa 50, inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo, at lumapit kay Jesus. Nung pong binabasa ko ito ng mas malamlim, nung sinabing inihagis ang kanyang balabal, yung kanyang pong balabal, yan po yung kanyang, ano bang nilagay ko dyan? Bakas ng kahapon ang nilagay ko. Yan po ay tinatawag po nating bakas ng kahapon. Pero di ba sabi niya, inihagis niya ang kanyang balabal, meaning iniwan niya yung pagiging bakas ng kahapon. Iniwan niya yung pagiging bulag. Iniwan niya yung pagiging hindi pansin ng lipunan. Iniwan niya yung paglilimos. At agad nagmadali siyang tumugon sa panawagan ng Diyos nung tinatawag ka ng Panginoon. Yun po yung ibig sabihin nun. Mga kapatid, isa lang sinasabi nito sa atin, every time na tayo ay tumugon sa panawagan ng Diyos, iwanan na po natin yung lumang identity natin. Iwanan na po natin yung mga kahinaan natin. Iwanan na po natin yung mga bisyo natin. Iwanan na po natin yung mga kasalanan natin.
na hindi maiwan-iwanan. Dahil hindi mo na yan kailangan. Kailangan mo na ng panibagong anyo sapagkat ikaw ay tinawag na ng Diyos. Ganon po si Bartimeo, mga kapatid. Kaya again, sabi nga po natin, ito ay pagpapakita sa pag-iwan na natin ng nakaraan at agad-agaran tayong tumugon sa tawag ng Diyos kung paano si Bartimeo ay nagmadaling inihagis ang kanyang balabal at tumugon sa panawagan ng Diyos. Amen? At yung pinakamagandang po nito, resulta ng mga ginawa ni Bartimeo. Anong sabi doon? Tinanong siya ni Jesus. Napakaganda nun. Ikaw lumapit ka sa Panginoon at sasabihin sa iyo ng Panginoon, what do you want? Ano ang gusto mo? Diba? See the faith? Because of that faith, binigyan niya ng ang Panginoon para tanungin siya kung ano ang gusto mo. Ang galing. Diba? Gusto po natin, ganun din ang gawin sa atin ng Panginoon. Gareth, ano ang gusto mo? Arel, ano ang gusto mo? Manang, ano ang gusto mo? Ang sarap nun kung ang salitang yan ay magmumula sa tanong ng Panginoon. At pag nagtanong Panginoon, huwag kang magatubili kasi katulad ni Bartimeo, sumagot siya kaagad. Sabi niya doon, Guro, nais kong matanggap ang aking paningin. At walang karakaraka, sinabi ni Jesus, humayo ka. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. At abruptly, kaagad-agad tinanggap ng bulag ang kanyang paningin at siya ay sumunod kay Jesus sa daan. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Lahat po tayo may kanya-kanyang gustong sagot sa ganyang tanong. At patuloy po nating saliksikin, patuloy po tayong magpakita ng mga bagay-bagay that will caught the attention of God. Amen? So tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal at makapangyarihan sa lahat, Lord, marami pong salamat o Diyos sa biyaya ng iyong salita. Salamat po o Diyos sa panibagong lakas ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kung meron man po kami, o Diyos, na pinagdaraanan ngayong gabi na sa tingin po namin ay wala na pong pag-asa, na sa tingin namin, Panginoon, ay wala nang kayang solusyonan ng tao. Ngunit salamat, o Diyos, dahil sa iyong pinakita sa amin ngayong gabi, ang lahat ng walang solusyon sa tao ay laging merong kang solusyon, Panginoon, na pwedeng maibigay sa amin. At dalangin nga po namin, dahil alam po namin kalakip ng solusyon na yan, ay ang pananampalatayang meron kami. Kaya Lord, we are praying, O God, that whatever circumstances that we are facing right now, Panginoon, nawa Panginoon ang pananampalataya at dalisay na puso ang patuloy na makita mo sa bawat isa sa amin at magiging daan, O Diyos, ng iyo pong tanong at katugunan sa aming mga pangangailangan. Salamat po, Diyos, at ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Amen. Ayan, sige po. So tonight, we will pray na po. At ang mga papanalangin natin is these things. Our prayer points tonight. Pakilala natin ang ating pangangailangan kay Jesus, manatiling matatag ang ating pananampalataya, maranasan natin ang makapangyarihang pagtugon ng Diyos at ang bawat tugon ng Diyos sa ating buhay or sa ating panalangin ay magbunga. So tonight po, we will still have 3 groups, 3 circles po sa pananalangin natin. Prayer leader number 1, ako po, and then number 2, prayer leader number 2, Brother Arel, si Kuya Arel. And then number 3 po, si Sister Andrea. Amen. Sige po, tayo po lahat ay bumilang mula po kay Kuya King. Number 1, Pastora. 2, Nanay. 3, 1, 2, 3, and then Ate Ina, number 1. Sige po, number 1 po sa akin, number 2 po kay Brother Arel, number 3 kay Sister Andrea.
Check. Ayan, sige po, tayo po lahat ay tumayo. And let us all pray. Lord, maraming salamat, Father, for tonight. Thank you, Lord God, for the opportunity, Panginoon, na may panalangin namin ang aming pananampalataya at may panalangin namin ang bawat isa sa amin, Panginoon. And Lord, sa gabing ito, as we go our ways, Panginoon, sa pag-uwi namin, Lord, sa pagsamantalang hiwa-hiwalay namin, dalangin namin, Lord, na ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, Father. That you guide each and every one of us sa mga maglalakad, sa babiyahe, Panginoon, at nawa makauwi kami ng ligtas sa aming mga kanya-kanya pong pamilya at tahanan, Lord God, sa gabing ito. And sa darating na bukas, Panginoon, dalangin namin na kayo po ang magbigay sa amin ng kalakasan na kailangan namin sa pagtatrabaho, Lord God, sa pag-aaral, at sa mga iba pa namin gagawin, Lord, hallelujah, sa mga natitirang araw ng linggong ito, Father. And I pray, Lord God, sa mga panalangin namin, Panginoon, sa paghihintay namin, Father, give us, Lord God, a heart with peace, a heart, Panginoon, na tunay na nagtitiwala sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Lord. We pray all of these things in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Good night po, and see you everyone on Saturday and Sunday.